Okay, so again, good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 3, verses 1 to 6. Ayan, sana po malinaw na yung ating audio. Ano po? Sabi po ng verse number 1, "In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins, and his meat was locust and wild honey. Then went out to him Jerusalem, and in all Judea, and in all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins." Well, the title of our topic for this morning is John the Baptist. Well, siya po ang ating pag-aaralan o paksa ngayon pong umagang ito. John was known as the Baptist or the Baptist because he called on his followers to go through a ceremony of baptism to demonstrate their repentance for their sins. So meaning, kilala po siya sa kanya pong ginagawa na siya po ang nagbabautismo doon po sa mga taong nagsisisi at kumikilala na sila po ay nagkasala sa harapan po ng Panginoon. And even Jesus began his public life by submitting himself to John's baptism. So imagine na lang po natin, mga kapatid, yung mga nakakilala sa Panginoon, ano po, sa panahon natin ngayon, na sinasabi nilang sila tumanggap sa Panginoon, pero ayaw sumunod sa water baptism, medyo para po sa akin, mga kapatid, ito po ay questionable. Kasi kung ang ating Panginoon kinilala yung pagsunod sa tubig ng bautismo na isang mahalagang seremonya, ano po, o ordinansa sa buhay ng isang totoong naligtas, mga kapatid, tingin ko po, wala pong dapat maging hadlang o dahilan para sa sino man po sa atin na totoong tumanggap, ano po, na totoong naligtas, hindi susunod sa water baptism. Kasi nga, mismong ang Panginoon, mga kapatid, malinaw na siya ay kumilala sa authority ni John the Baptist. Ano ho? Actually, sabi nga ng Bible, pinakilala na kaagad siya sa Old Testament pa lang Bagamat hindi po siya pinangalanan kaagad, pero kumbaga pinakita na po ng lumang tipan kung ano at papaano ang mangyayari at magiging kalagayan nitong si John the Baptist. Tignan po ninyo. In Isaiah chapter 40, okay, verse number 3. So tulungan po ako ng ating mga ushers and usherette, yung mga digital ushers and usherette natin na ma-post po natin ito doon po sa ating mga comment. Isaiah chapter 40 and verse number 3. Sabi po ng Bible, "The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God." So, ibig sabihin, yung mangyayari at yung kanyang gagawin, malinaw po na sinabi na ng Book of Isaiah. Si Prophet Esaias na, ang sabi ho ng Bible, ang siyang nagsabi nito na ito ang gagawin ni John the Baptist. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, bagay na gustong ituro din po sa atin ng Panginoon ngayong umaga, na sino man po sa atin, na nasa gawain ngayon ng Panginoon, kasama natin sa ministry, naniniwala po ako, mga kapatid, hindi po aksidente na kayo ay napabilang sa gawaing ito. Hindi po aksidente na kayo po ay nakakasama namin sa gawain ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi wala pa man tayo sa mundong ito, alam na po ng Panginoon kung ano ang magiging kalagayan ng ating mga buhay. Kaya nga, mapalad po tayo sapagkat ang atin pong tinatahak na landa sa mundong ito, yung daan na kung saan na inihanda ng Panginoon para po sa atin. Kaya nga, mapalad ho tayo.
Kung tayo po ay nasa ministry, mapalad po tayo kung tayo ay nasa gawain ng Panginoon. Mapalad tayo kung tayo po ay nagagamit para sa paglilingkod. Kasi nga, nakita na ng Panginoon na ito ang magiging kalagayan ni John. Kaya nga mga kapatid, sana po talagang ma-enjoy natin yung bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo po ay nagagamit sa kanyang gawain. Kaya nga, sino man po sa atin, malayo man, malapit, ang kanilang kalagayan o tinitirhan dito po sa gawain ng Panginoon o nasa ibang bansa man kayo na nakakasama sa ganitong gawain, naniniwala ko mga kapatid, ito po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya nga ito ho ang magandang pag-aralan natin. Ano po? Kasi ang paksa natin si John the Baptist Siya ho yung ating pinag-aaralan. Number 1, makita natin his identity. Kasi sabi ho nung talata, balikan po natin. Sabi ng verse number 1, simulan po natin dito. Balikan ho natin sa Matthew chapter 3, ito hong pagkakakilanlan dito kay John. Sabi ho ng Bible, in those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So sa verse number 1 pa lang, makikita na natin kung ano yung kanyang mapapagkilanlan. Sabi ng Bible, siya ay preacher. Sabi ng verse number 1 preaching in the wilderness of Judea. So ibig sabihin, hindi na ho natin maitatanggi yung katotohanan na siya po ay mangangaral. Ito ho ang ginagawa ni John the Baptist. Hindi lang ho siya preacher, kundi ang sabi rin po ng Bible, siya po ay baptizer. So ibig sabihin, in verse number 2, and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken by the prophet Isaiah. So ibig sabihin, ito ho yung pagkakakilanlan sa kanya. Ano yung kanyang suot? Sabi ho ng Bible, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. And the same John, his raiment, sabi ho ng Bible, of camel's hair. Kaya pag nakakita kayo, parang kung titignan nyo, no, sabi ho ng Bible, yung lagi niyang balabal, balat ng kamelyo. So yung camel's hair. So yun yung kanyang sinusuot. At yung kanya po nga leathern girdle about his loins, and his meat was locust and wild honey. So pag nakarinig tayo na kumakain ng locust and wild honey, ang papasok agad sa isipan natin sino? Si John the Baptist. So yun yung kanyang pagkain, locust and wild honey. So imagine ninyo, ano ba yung locust? Yan yung mga bug, parang mga sa atin, sa panahon natin siguro, parang yan yung mga, ano bang pwede itawag? Tipaklong ba yan? O salago bang ba yan? So yun ang kanyang kinakain at saka yung sinabing wild honey. So imagine po ninyo, diyan natin makikilala itong si John the Baptist. So yun yung kanyang pagkain, yun yung kanyang suot. Mga kapatid, malinaw po na sinabi ng mga talata para makilala natin ng lubusan itong si John. Kaya yung kanyang identity. And then second thing, not only his identity but also his ministry. Like what I said, sabi ho ng Bible, siya ay preacher and baptizer. Siya po'y nangangaral at the same time, siya po ang nagbabautismo. Kaya yung John the Baptist, yung the Baptist po roon, mga kapatid, ay hindi po yun surname. Yun po ay title ng kanyang ginagawa, ng kanyang ministry, ng kanyang office, ng kanyang trabaho. Kaya nung ang ating Panginoong Yesus ay nagpabautismo kay John, yun ho ay pagkilala sa kanyang ministry, sa kanyang ginagawa sa harapan po ng Diyos. Siya ang taga-bautismo. At ano yung kanyang trabaho? Alam nyo, minsan titignan natin sa gawain ng Panginoon, niisip natin, masarap na tayo nakikita na nasa harap. Nakikita tayo ng mga tao nasa tagapanguna, nakikita tayo ng mga tao na may ginagawa sa harapan ng ng stage, pero hindi ho lahat. Mga kapatid, doon lang pwedeng gamitin. Alam nyo si John, ginamit siya ng Diyos, hindi lang ho doon sa panahon na kasama niya ang Panginoon, kundi bago dumating ang Panginoon, doon ang kanyang ministry. So kaya naniniwala ko mga kapatid, nakikita man tayo sa harap o hindi, kung tayo man nasa likod ng mga kung ano po yung nagagawa sa gawain ng Diyos, naniniwala pa rin po ako,
ang importante pa rin talaga rito ay yung nagagamit tayo ng tama. Nakikita tayo sa harap o hindi, nasa likod tayo ng kortina, ng gawain ng ministry nito, ng GLBC, naniniwala ako, bawat isa po sa atin, parehas tatanggap ng gantimpala sa harapan ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, yung nagtanim, mayroong reward. Yung nagdilig, mayroong reward. Ano sabi ng Bible? God gave the increase. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi man nakita si John the Baptist sa panahon ng mga apostoles na yon, ng mga apostol na yon, naniniwala ako, mga kapatid, malaki pa rin ang kinalaman ni John sa buhay ng ating Panginoon nung siya po ay nandito sa kanyang earthly ministry. So, sa madalit salita, ito ho yung magandang encouragement sa atin. Mga kapatid, kahit hindi ho kayo nababanggit, tandaan niyo po ito, kahit hindi kayo nakikita sa harapan ng pulpito, ng stage ng church natin, basta't kayo po ay merong bahagi, kontribusyon at ginagawa para sa Panginoon, tandaan po ninyo, hindi po pwedeng yan mabaliwala. Kasi po maraming nangyayari sa gawain ng Diyos na ang tingin natin parang kami lang. Yung mga nakatayo lang sa harap. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, sa likod ko, sa likod namin, maraming mga tao na talagang masasabi ko, na pinasasalamatan ko sa Panginoon kasi sila po ang dahilan bukod sa Diyos na kung bakit ako po ay nakatatayo, kung bakit ako po ay nagagamit sa gawain ng Panginoon. Nandyan ang pamilya natin. Nandyan yung mga member talaga na nagpe-pray para sa atin. Nandyan yung mga kapatiran talagang willing magsakripisyo, gumastos, ibigay yung para sa kanila at ilagak sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kaya kami may nagagawa dahil bukod sa Diyos, may mga taong nasa likod na mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga naniniwala ko, mga kapatid, yan ang bagay na gustong ituro sa atin ng Diyos ngayong umaga. Kayo ho na mga nagpapadala ng pagkain, huwag kayong magsawa. Kayo po na mga nananalangin para sa mga tumatayo at sa pangunguna namin, huwag ho kayong magsawa. Sa mga tumutulong at nakakaalala ng pangangailangan ng church, pangangailangan ng mga manggagawa, huwag ho kayong magsawa. Hindi man namin kayo laging nababanggit, hindi man namin kayo nakikita, pero naniniwala kami, sabi ng Biblia, your labor is not in vain. Hindi ho yan sayang kasi nakikita ng Diyos yan Nababasa ng Panginoon bawat ginagawa natin at yung nilalaman ng ating mga puso. So sa madalit salita, mga kapatid, bagamat si John, hindi ho maraming mga kumbaga talata sa Biblia na magpapakita ng kanyang mga nagawa, pero naniniwala ko, yung ginawa niyang yun, doon sa pagkakataon na yun, napakalaking ministry na po nun. At doon naman siya dinisenyo ng Diyos. Kaya nga ito ang dapat nating makita. Bilang mga nakakilala, bilang niligtas ng Diyos, bilang nilinis at inaayos ng Panginoon, maganda makita natin, saan ba tayo pwedeng gamitin? Saan ba tayo gustong gamitin ng Panginoon? Yan ang magandang alamin po natin. Huwag ho tayong maghangad ng hindi ho talaga para sa atin. Huwag ho nating pakialaman yung hindi naman talaga pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Kung ano yung nasa sa atin, simple lang po yan Ano yung laman ng puso mo? Ano yung meron ka? Tingin ko, doon pa lang makikita mo na kung saan ka pwedeng magamit ng Panginoon. Kung anong kakayanan meron sa iyo. Kung anong klaseng puso ang nakikita ng Panginoon na meron ka, yun ang dapat maging kalagayan po natin sa ministry. Kaya yan ho yung naging kalagayan nitong si John the Baptist. And last but not the least, mga kapatid, his victory. Imagine, verses 5 and 6, sabi ho rito, mga kapatid, pakinggan po ninyo. Then went out to him, Jerusalem, and in all Judea, and in all the region round about Jordan. Ano pong nangyari? Verse number 6, and were baptized of him in Jordan, confessing their sin. So, naging matagumpay si John, hindi dahil naging sikat siya. Naging matagumpay si John, hindi dahil ang gaganda ng kanyang mga ginawa. Naging matagumpay siya kasi na-accomplish sa buhay niya yung kalooban ng Panginoon. And actually, hindi naman konti yung ginawa niya. Kung tutusin, sabi ng verse number 5, Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan. Ang dami mga tao.
na talagang napagsisi niya sa harapan ng Panginoon. Marami mga tao nagrepent, marami mga tao nagpabautismo, and even the Lord Jesus Christ. So ini-imagine ko na lang, hindi ko gina-justify yung mga hindi nakapag-soul winning. Hindi ko gina-justify yung mga hindi nai-involve sa pagkanta, sa paghayo, sa pagtuturo. Pero kung kayo po ay naging kasangkapan ng Panginoon sa isang dakilang paggawa, mga kapatid, tingin ko po, kayo mayroon naging malaking kabuluhan at bahagi sa nagiging tagumpay ng gawain. Alam niyo ho, yung tagumpay ng ating Panginoon sa kanyang earthly ministry kasama si John the Baptist. Bakit? Siya po ang nagbautismo kay Jesus Christ. So isipin na lang ho natin, hindi ba yun isang malaking karangalan? Ngayon ho, ongoing yung ginagawa ho nating project dito sa church. So kung ito po ay magiging maganda sa harapan ng Panginoon, isipin nyo ho, kasali kayo sa nagbigay glory sa Panginoon. Isipin ho ninyo, kasama kayo sa isang nagbigay katuwaan sa Panginoon. And even the people na makakakita ng nagiging pagbabago at paglago ng gawain, pakiramdam natin kung tayo'y naging bahagi nito. Mga kapatid, hindi ba ito'y napakalaking pribilehiyo? Kaya hindi man siya naging ganung kasikat, pero sabi ho ng Bible, malaki ho ang naging bahagi ni John the Baptist sa naging earthly ministry ng atin pong Panginoong Jesus. And even in His public life, kasi pinroclaim siya, dineclare siya na sumunod sa water baptism. Yun ho, kapahayagan ng pananampalataya. Imaginein po ninyo mga kapatid, yun ho ang naging kalagayan at buhay nitong si John the Baptist. At para po sa ating paglulundo, dito ho siya kilalang kilala. Sabi ho ng John chapter 3 verse number 30, He must increase, but I must decrease. Kaya nga mga kapatid, ito po si John the Baptist ng Biblia. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay natuto at napagpala ng salita ng Panginoon. And syempre, purihin ng Diyos sapagkat tayo po ay muli na namang nakapag-aral ng salita po ng Diyos. Kaya nga nagpapasalamat ho ako sa mga kapatid ho natin na talagang patuloy na nanalangin para po sa akin, sa aking kalusugan, sa karunungan. Please continue to pray. Na sana talagang ma-accomplish na ho natin yung laboratories para po doon sa aking, iniinda sa aking katawan. Sana talagang patuloy po akong palakasin ng Panginoon. But ngayon, ito ho ang ating trivia, mga kapatid. Ano po ang kinakain ni John the Baptist? Yan po ang ating trivia for this morning. Ano po yung binanggit na mga talata dito ho sa ating pinag-aralan na kinakain nitong si John the Baptist? Dalawang klase po yan, mga kapatid. Yun ho ang ating trivia. At ito naman po ang mga sumagot ng tama sa nakaraan po nating trivia. Kasi ang tanong natin, saan nanggaling yung mga wise men? Ang tamang sagot ay from the east o kaya east. Yan ang sagot po ninyo. Ito po nung September 12 pa. Medyo napakatagal na. Nasundan lang po ngayon. So kaya ito ho ang mga sumagot ng tama. Number 1, mga kapatid, i-ready nyo na ho yung inyong mga, tawag doon? Yung mga emoji ba yan? O yung mga kamay na pumapalakpak? Kasi wala ho tayong pa-effects ngayon. Nagloko pa nga ho yung aking sound system. So, ang unang sumagot ng tama ay walang iba kung hindi si Ate Milet de Lara ng East Bagong Baryo. Purihin ng Panginoon. Nakakatuwa itong si Ate Milet. So talagang patuloy na nakakasama natin sa gawain ng Panginoon. At ang pangalawa po natin ay mula naman po sa Fairview, Quezon City, si Ninang Ana Lacuna. Ayan, good morning, Nang Ana. At sana ay patuloy po talaga kayong busugin at pagpalain ng salita po ng Panginoon. At ang number 3 natin, para sa ating naging trivia last September 12, ay si Sister Gypsy. Ayan, good morning, Sister Gypsy. Congratulations sa inyo pong tatlo. Congratulations kay Ate Milet. Congratulations din kay Ninang Ana. At congratulations din kay Sister Gypsy. Sila ang top 3 natin. Ayan, palakpakan ho natin. Congratulations sa inyong tatlo. At eto pa po, mga sumagot ng tama. Si Ninang Alice, number 4.
And then si Ninang Kitten, number 5. And then si Ate Rose ang number 6. And si Brother Gab, talaga naman si Brother Gab, sumasali na sa trivia natin. Siya ang pampito. Kita niyo naman, talagang nag-go-grow na si Brother Gab. Ayan, praise the Lord. Yan. Good morning, Brother Gab. And then, pang-8 natin, si Ninang Flor. And then, ang pang-9 natin ay si Sister Hannah. At ang pang-10, wala pong iba ko hindi si Sister Glidel. Ayan, palakpakan ho natin. Yan, yung mga sumagot ng tama last September 12. Ayan, sila po ang nakakuha ng tamang sagot para po sa ating trivia, saan ba nagmula itong wise men na ito? Ay, siya nga pala, mga kapatid, hindi ho yan mga hari. Baka kala ho ninyo, three kings yan. Wala hong ganong sinabi sa Bible. Ano po? Ang binanggit ay wise men. Alright, so yan po ang ating mga sumagot ng tama. At ito pa, may pang-11 pa po tayo, si Pitcher Rudel. At ang pang-12 po natin ay si Nanay Denden. Ayan, congratulations sa inyo. At mamaya po ay mga kapatid, sama nyo sa prayer na talagang tuloy-tuloy po namin matapos itong project po natin sa Kisame. Sana talagang pagandahin, ayusin ng Panginoon ito hong ginagawa ho natin. Ano po, dito po sa bahay-sambahan ng Panginoon. And sama ho natin sa prayer palagi, si Kapleo Kagawan, si Kuya Ray Cortez, at yung nanay ko po, si Nanay Bilen, and of course, yung kalusugan namin ni Mami. Ako, at saka si Sister Len. Yan, pag-pray ho natin. And gusto lang natin batiin ng good morning si Sister Karen. Kasama natin Sister Joy Pereira from Oman at maging si Ate Vilma Bautista mula naman dyan sa Valenzuela. At si Ate Milet, hindi lang siya sumasali sa trivia, talagang lagi rin natin siya nakakasama every morning mula naman sa East Bagong Barrio. At syempre, isa po sa mga bago natin nakakasama na masipag din, na nakaka-join po sa atin sa Bread Talk mula po sa Taiwan. Yan po ay si Bernadette Quinto. Ayan, di ko alam kung ate ko ba to or mas bata siya sa akin. So, mo nga Bernadette kung ate ba kita o kuya mo ko, parang gano'n, ano? So, malaman lang natin kung ilang taon na ba si Bernadette. Ano po? At gusto din natin ng batiin at pasalamatan si Jisan. Ako, Jisan, napakasarap ng handa mo kahapon. Talagang bawal sa akin kumain ng marami. Pero nakadalawang ulit yata ako. Hindi lang yata dalawa, hanggang 3 pa. Hanggang 3 pa. Imagine niyo, ang sarap ng handa. Belated happy birthday, Sister Jisan. Thank you sa iyong handa. At nawa, talagang sana patuloy ka pang palakasin at dagdagan pa ng mga marami pang taon na malusog ang iyong pangangatawan. Ayan, happy birthday! And gusto rin natin batiin ng good morning si Kuya Joel Vito ng East Bagong Barrio. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join. Please continue to pray na sana ay matapos po namin kaagad ito hong aming ginagawa dito sa church. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change.
trust in you, all your faith